Kumusta kayo mga ka-DC? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat kwento. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin para marinig nyo mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Salamat nga pala sa mga sumagot na si Jude Yuki ng Yu-Gi-Oh! GX yung huling sinampol ko. Marami pala sa inyong fan ng mga anime. Itong nasa tabi ko naman ngayon ang isa-sample ko sa inyo. Palagi siyang nakaitim at ang totoo niyan, school uniform kasi niya yan. O ito sample. Chidori, bilisan mo! Tatakas na tayo! O ano, natatandaan niyo ba siya? Kung napanood nyo ang anime kung saan siyang bida, siguradong alam nyong lumaki siya sa gulo, mga pagsabog at iba't ibang armas. Kilala nyo na ba siya? O sige nga, i-comment nyo. Bago nga pala natin simulan ng kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Okay, ngayon, simulan na natin ang kwento. Anika, napansin ko kanina yung dalawa mong kaibigan. Mukhang mabait naman sila pero sa totoo lang, hindi sila bagay sa'yo. Bakit naman po? Matagal ko na silang kaibigan at wala naman kami naging problema sa isa't isa. Hindi naman sa minamaliit ko sila, pero halata namang hindi nila kayang sabayan ang estado ng buhay ninyo. Hindi ko naman po pinipili ang kaibigan base sa pera o sa estado nila sa buhay. Yan ang sinasabi mo ngayon. Pero balang araw, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Mahigit 20 taon nang mayordoma si Carolina sa asyenda ni na Don Ricardo at Doña Elvira. Dumating siya ron nung bata pa si Anika at halos buong buhay nito ay nasaksihan niya. Dahil sa tagal na ng kanyang paninilbihan doon, unti-unti niyang inisip na mas may karapatan na siyang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi naman niya dapat pinakikialaman. Para sa kanya, bahagi na ng kanyang tungkulin ang magbigay ng opinyon kahit wala namang humihingi nito. Sa paglipas ng panahon, nasanay na rin ang ilan sa kanyang ugali, dahilan upang lalo siyang maging kampante sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Hindi ko naman kailangan ng mayamang kaibigan para maging masaya. Sapat na sa akin yung mga taong totoo sa akin. Hindi mo lang nakikita ngayon ang kahalagahan ng koneksyon. Kapag mayayaman ang kaibigan mo, mas marami kang mapapala. Hindi po negosyo ang pakikipagkaibigan para isipin ko kung anong mapapala ko. Ay nako, masyado ka pang bata kaya ganyan ka mag-isip. Darating din ang panahon na maiintindihan mo ko. Sa ngayon po, mas gusto kong akong pumili ng mga taong gusto kong samahan. Napabuntong hininga si Carolina ngunit hindi na siya nakipagtalo. Sa isip niya, hindi lamang naiintindihan ni Anika ang kanyang mga payo. Samantala, si Anika naman, sanay na sa ganong ugali ng mayordoma. Simula pagkabata kasi, madalas na itong nagbibigay ng opinyon tungkol sa kanyang pananamit, mga kaibigan, at maging sa mga simpleng desisyon sa araw-araw. Subalit habang tumatanda siya, mas lalo niyang napapansin na hindi na normal ang pakikialam ni Carolina. Minsan, pakiramdam niya, gusto nitong kontrolin ang bawat aspeto ng kanyang buhay. May isa pa pala akong sasabihin. Napansin kong may madalas na naghahatid sa'yo nitong mga nakaraang linggo. Kaibigan ko lang po yun mula sa university. Kahit na, hindi maganda na lagi kayo nakikita magkasama. Baka ibang isipin ng mga tao. Hindi naman po siguro problema ng ibang tao kung sino ang kasama ko. Mas mabuti pa ring maingat para walang masasabi ang iba. Hindi na sumagot si Anika. Ilang araw na rin niyang napapansin na kahit ang simpleng pakikipag-usap niya sa ibang tao, may komento si Carolina. Hindi lamang yun minsang nangyari. Maging ang ilang kakilala niyang dumadalaw sa asyenda, sinusuri nito na para bang may karapatan nitong magdesisyon kung sino ang dapat at hindi dapat niyang makasama. Sa halip na makipagtalo,
Mas pinili niyang pumasok sa kanyang silid upang makapagpahinga. Kinabukasan, may dumating na package para kay Anika. Ilang araw niya yung hinintay kaya agad siyang nagtungo sa sala matapos malaman na dumating na ito. Ngunit pagdating niya ron, natigilan siya sa kanyang nadatnan. Ate Carolina, bakit bukas na yung package ko? Ako ang nagbukas. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang laman at walang problema sa ipinadala sa'yo. Pero parcel ko yan. Hindi naman kayo dapat magbukas niyan. Nag-iingat lang naman ako. Ang dami na ngayong manloloko, no? At kung ano-anong ipinapadala sa mga tao. Pwede naman sigurong hintayin yung buksan ko muna. Lalong nainis si Anika habang hawak ang kahon. Hindi naman mahalaga ang laman nito, ngunit ang punto niya, hindi yun para kay Carolina. Sa isip niya, dapat alam ng mayordoma ang simpleng paggalang sa pribadong gamit ng ibang tao. Subalit para kay Carolina, tila normal lamang ang kanyang ginawa. Wala siyang nakikitang mali sa pagbubukas ng package na hindi naman nakapangalan sa kanya. Oh, ano na naman ang pinagtatalunan yung dalawa? Binuksan po ni Ate Carolina yung package ko, Papa. Kahit hindi naman para sa kanya. Nag-iingat lang naman ako. Baka kasi kung ano ang laman niyan, Don Ricardo. Sa susunod, hintayin mo na lang si Anika bago ka magbukas ng anumang hindi naman para sa'yo. Sige po. Hindi na mauulit. Tumango lamang si Carolina ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit si Anika sa mga bagay na ginagawa niya. Para sa kanya, tumutulong lamang siya. Hindi niya napapansin na sa bawat pagkakataong pinakikialaman niya ang mga personal na bagay ng dalaga, unti-unti nitong nararamdaman na nawawala ang kanyang sariling espasyo. Lumipas pa ang ilang araw, isang hapon, may mahalagang tawag na natanggap si Anika kaya saglit siyang lumabas sa kanyang silid. Pagbalik niya, muli siyang natigilan nang makita si Carolina na nakaupo sa kanyang kama habang hawak ang ilan sa kanyang mga gamit. Ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Nag-aayos lang ako. Ang dami mong gamit na nakakalat dito kaya inayos ko muna. Hindi ko naman po kayo inuutusan na pumasok dito. Ano ka ba naman? Hindi mo naman ako kailangang utusan. Nakita ko lang na magulo kaya inayos ko na. Pero sana man lang nagpaalam muna kayo. Hindi na naitago ni Anika ang pagkainis. Hindi yun ang unang pagkakataon na basta na lamang pumasok si Carolina sa kanyang silid. Minsan, inaayos nito ang kanyang aparador. Minsan naman, binubuksan ang kanyang mga drawer. Para kay Carolina, simpleng pagtulong lamang yun. Subalit para kay Anika, malinaw na paglabag yun sa kanyang pribadong buhay. Kung tutuusin, dapat nga matuwa ka dahil may tumutulong sa'yo. Magkaiba po ang pagtulong at pakikialam sa mga bagay na hindi naman dapat galawin. Sus, masyado mo namang pinapalaki ang mga simpleng bagay. Hindi po simpleng bagay ang respeto sa personal na gamit ng ibang tao. Ay bahala ka nga, basta ginagawa ko lang ang tingin kong tama. Tahimik na lamang si Anika matapos yun. Habang pinagmamasdan niyang lumalabas ng silid si Carolina, lalo niyang nararamdaman ang pagkainis. Hindi niya maintindihan kung bakit tila walang hangganan ang pakikialam nito sa buhay ng ibang tao. Nang mga sumunod na araw, Anika, napansin ko pala yung suot mong damit kahapon nung lumabas ka kasama ng mga kaibigan mo. Sa tingin ko masyado yung simple para sa katulad mong anak na may-ari ng asyenda. Komportable naman po ako sa suot ko at wala naman pong problema dun kaya hindi ko na masyadong iniisip. Hindi naman sa nanghihimasok ako ha. Pero dapat iniisip mo rin kung ano magiging tingin ng ibang tao sa'yo. Sa tingin ko po, mas mahalaga kung paano ako makitungo sa tao kaysa sa presyo ng mga damit ko. Ay nako, talagang marami ka pang hindi naiintindihan tungkol sa buhay. hindi na lamang sumagot si Anika. Sanay na siyang hindi pahabain ang mga usapan kapag nagsisimula ng makialam si Carolina. Subalit kahit manahimik siya, hindi naman natatapos ang mayordoma. Maya-maya lamang, may panibago na naman itong opinyon tungkol sa mga plano niya pagkatapos ng graduation. May isa pa pala akong gustong sabihin.
Narinig ko kasing balak mong fine arts ang kunin pagkatapos mong graduate. Pinag-iisipan ko pa naman po pero isa nga yun sa mga gusto kong kurso. Nako, sayang naman. Kung ako sa'yo, kumuha ka ng kursong may malaking kita para mas maging kapaki-pakinabang. Hindi naman po pera lang ang basihan sa pagpili ng kurso. Ganyan din ang sinasabi ng iba. Pero sa huli pera pa rin ang kailangan ng tao. Muli na namang napahinga ng malalim si Anika. Hindi niya maintindihan kung bakit pati ang mga plano niya sa hinaharap gustong pakialaman ni Carolina. Kahit sina Don Ricardo at Doña Elvira, napapailing na rin minsan sa ugali ng mayordoma ngunit madalas nila itong hinahayaang magsalita upang maiwasan ang gulo. Carolina, hayaan mo naman si Anika na magdesisyon para sa sarili niya. Ako nga na kanyang ina hindi nakikialam. Nagbibigay lang naman ako ng payo, Doña Elvira. Sayang naman kung hindi ko sasabihin ang mga bagay na alam ko. Hindi naman po masama ang payo, pero minsan gusto ko rin ako mag-isip para sa sarili ko. Kaya nga ako nagsasalita para hindi ka magkamali ng desisyon. May mga pagkakamaling kailangan din maranasan ng tao para matuto. Natahimik si Carolina ngunit hindi siya sang-ayon sa mga sinabi ni Doña Elvira. Para sa kanya, wala namang masama sa pagbibigay ng opinyon lalo na kumpara sa ikabubuti ng iba. Anika, bakit pala hindi ka sumama sa handaan ni na Mayor kahapon? Ang dami raw mahahalagang tao ron. May iba po kasi akong lakad kaya hindi ako nakapunta. Kung ako sa'yo, hindi ko palalagpasin ang ganong pagkakataon. Baka may makilala kang mayamang binata doon. Ate Carolina, hindi naman po ako naghahanap na mapapangasawa eh. Mas mabuti nang maaga mong maisip to kaysa mahuli ang lahat. Mahirap ang walang plano. Napailing na lamang si Anika. Maging ang usapin tungkol sa pag-ibig, hindi nakaligtas sa pakikialam ni Carolina. Kahit wala naman siyang ipinapakitang interes sa sino mang lalaki, may mga payo pa rin itong ibinibigay na para bang may malaking problemang dapat niyang ayusin. Dahil dito, mas pinili niyang umalis muna at magtungo sa hardin upang makapagpahinga. Subalit kahit wala siya roon, hindi natatapos ang pagiging pakialamera ng mayordoma. Don Ricardo, sa tingin ko dapat mas bantayan niyo si Anika kapag lumalabas kasama ang mga kaibigan niya. Matanda na ang anak ko at marunong na siyang magdesisyon para sa sarili niya, Carolina. Oo naman, pero iba pa rin ang may nagbabantay. Hindi natin alam ang panahon ngayon. Carolina, hindi mo kailangan problemahin ang bawat kilos ni Anika. Nako, nag-aalala lang naman ako para sa kanya. Nagkatinginan sina Don Ricardo at Doña Elvira. Alam nilang may malasakit si Carolina kay Anika dahil halos lumaki ito sa kanyang harapan. Subalit alam din nilang madalas, sumusobra na ito sa pakikialam. Sa maraming pagkakataon, para bang nakakalimutan nitong empleyado lamang siya at hindi miyembro ng pamilya na maaaring magdikta ng mga desisyon ng iba. Kinabukasan, sabay-sabay silang nag-almusal sa malaking hapagkainan ng asyenda. Habang kumakain, napansin ni Anika ang isang bagay na agad nagpahinto sa kanya. Ate Carolina, saan niyo po nakuha yung relong suot niyo? Ito ba? Nasa ilalim lang ito ng kama mo nung isang araw kaya kinuha ko muna. Sandali lang po. Matagal ko nang hinahanap yung relo na yan eh. Kaya nga nang makita ko, sinuot ko muna. Sayang naman kung nakatago lang ito. Ang ganda pa naman. Pero gamit ko po yan. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko mahanap, pwede nyo na itong gamitin. Agad na napatingin sina Don Ricardo at Doña Elvira sa dalawa. Samantalang si Carolina, tila walang nakikitang mali sa kanyang ginawa. Para sa kanya, normal lamang na gamitin muna ang relo dahil matagal naman na yung hindi nakikita ni Anika. Hindi ko naman inangkin. Isinuot ko lang dahil nakita kong may sinusuot ka ng bago. Hindi mo pa ito magagamit. Isasauli ko naman kapag gusto mo na ulit isuot. Pero hindi nyo man lang sinabi sa akin na nakita nyo na pala to. Akala ko naman kasi hindi mo na kailangan.
Paano ko hindi kakailanganin? Ilang linggo ko nga yung hinahanap. Hindi naman nasira kaya pwede ko namang ibalik agad. Lalong nainis si Anika. Hindi na ito tungkol sa relo lamang. Para sa kanya, simbolo na yon ng mas malaking problema. Paulit-ulit na lamang na pinakikialaman ni Carolina ang mga bagay na hindi naman sa kanya. Tama na muna yan. Kumakain tayo at ayokong maging bastos sa harap ng pagkain. Pasensya na po, Papa. Nagtataka lang talaga ako kung bakit normal para sa kanya ang mga ganitong bagay. Hindi ko naman sinasadya na magalit ka. Akala ko talaga ayos lang. Sa susunod, Carolina, mas mabuting magpaalam muna bago gumamit ng bagay na hindi naman sa'yo. Opo, naiintindihan ko po. Pasensya na. Tumahimik ang lahat matapos yon ngunit nanatiling mabigat ang pakiramdam ni Anika. Habang nakatingin siya sa relong matagal niyang hinanap, lalo niyang napagtanto na hindi simpleng pagiging madaldal lamang ang problema ni Carolina. Sa paglipas ng mga taon, nasanay itong makialam sa mga bagay na hindi naman dapat nito pakialaman. At dahil matagal na itong pinapalampas ng marami, lalo lamang itong nagiging kampante sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, Mama, sinabi ko lang sa inyo na darating siya ngayong hapon. Bakit parang sobrang excited yata kayo? Gusto ko lang namang makilala ng maayos ang taong matagal mo nang ikinikwento sa amin ng papa mo, anak. Tama ang mama mo. Natural lang naman na gustuhin namin makilala ang mga taong mahalaga sa'yo. Ako rin gusto ko siya makita. Mahirap ng panahon ngayon, ha? Mas mabuting kilalaning mabuti ang isang tao. Ate Carolina, kaibigan ko lang naman siya na gustong manligaw. Hindi pa naman kami. napangiti si Doña Elvira habang napapailing naman si Don Ricardo. Samantala, si Carolina tila mas interesado pa kaysa sa mismong mga magulang ni Anika. Mula nang marinig niyang may lalaking madalas kausap ang dalaga, kung ano-anong tanong na ang pumasok sa isip niya. Hindi pa man dumarating ang bisita, nakabuo na siya ng sariling listahan ng mga bagay na gusto niyang malaman tungkol dito. Ano nga ulit ang pangalan niya? Gabriel po. At ano nga ulit ang trabaho niya ngayon? Nako, nabanggit ko na po yata yan nung isang linggo. Alam ko. Gusto ko lang ulit marinig para malinaw. Engineer po siya sa isang construction company. Makalipas ang halos isang oras, dumating si Gabriel sa hasyenda. Magalang itong bumati kina Don Ricardo at Doña Elvira. Maayos din ang pakikitungo nito sa mga tao sa paligid. Dahil dito, agad itong nagustuhan ng mag-asawa. Habang nag-uusap sila sa sala, maayos naman ang takbo ng kanilang usapan. Subalit hindi nagtagal, nagsimula ng makisali si Carolina sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Engineer ka pala. Magkano naman ang sweldo mo sa trabaho mo ngayon? Sapat na po para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ate Carolina, nagtatanong lang naman ako. Wala namang masama doon. Hindi na yata kailangan pag-usapan ng mga ganyang bagay, Carolina. Saglit na natahimik si Gabriel ngunit nanatili itong magalang. Samantala, si Anika agad na nahiya sa naging tanong ng mayordoma. Hindi niya inaasahan na yun agad ang itatanong nito sa bisita. Subalit para kay Carolina, tila normal lamang ang kanyang ginagawa. May sarili ka na bang bahay? Wala pa po pero nag-iipon na ako para doon. Nako, may sasakyan ka naman siguro, no? Sa ngayon po, wala pa rin. Bakit naman? Ilang lupa ang pag-aari ng pamilya ninyo? Napatingin sina Don Ricardo at Doña Elvira sa isa't isa. Halata ang pagkapahiya ni Anika habang si Gabriel naman pilit pa ring ngumiti. Sa halip na maging magaang ang pag-uusap, nagmistulang iniimbestigahan ang binata. Subalit tila walang nakikitang mali si Carolina sa kanyang mga tanong. Carolina, tama na yan. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Nako, pasensya na po. Nag-iingat lang naman ako para kay Anika. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun.
Oo nga, pero mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Hindi na pinahaba pa ni Anika ang usapan. Mabuti na lamang at marunong makibagay si Gabriel kaya agad nitong iniba ang paksa. Kalaunan, naging maayos muli ang kanilang pag-uusap. Subalit hindi nawala sa isip ni Anika ang nangyari. Pakiramdam niya, sobra na naman ang pakikialam ni Carolina sa bagay na hindi naman ito dapat pinoproblema. Pasensya ka na kung parang naging awkward kanina. Naku, ako dapat ang humihingi ng pasensya. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang mga tanong niya eh. Ayos lang naman. Mukhang nag-aalala lang siya para sa'yo. Matagal na siguro siya dito, no? Oo, mula bata pa ako. Kaya sanay na ang mga magulang ko sa kanya. Pero kung minsan, sumusobra na kasi siya eh. Napansin ko nga pero hayaan na lang natin. Lumipas ang ilang araw at muling bumisita si Gabriel sa hasyenda. Subalit bago pa man ito makarating, nagsimula na namang magbigay ng opinyon si Carolina tungkol sa binata. Hindi naman siya direktang nagsasalita ng masama ngunit halatang hindi niya ito gusto para kay Anika. Sa totoo lang, hindi ko makita kung anong espesyal sa lalaking yon. Hindi naman kailangan na espesyal siya para magustuhan ko siya, Ate Carolina. Marami namang mas mayaman at mas maayos ang katayuan sa buhay. Ay, hindi naman po paligsahan ang paghahanap ng mamahalin eh. Basta ako, mas mataas ang pangarap ko para sa'yo. Habang tumatagal, lalo lamang naiirita si Anika. Pakiramdam niya, para bang si Carolina ang gustong mamili ng lalaking dapat niyang makasama. Kahit wala namang masamang ginagawa si Gabriel, tila lagi itong may nakikitang kulang dito. Dahil doon, mas pinili niyang wag ng pag-usapan ng binata sa harap ng mayordoma. Isang hapon, nagpunta si Gabriel sa asyenda ngunit wala si Anika dahil may mahalagang lakad dito sa bayan. Habang hinihintay niya ang dalaga, si Carolina ang nakasalubong niya sa hardin. Mukhang madalas ka nang pumupunta rito ah. Magandang hapon po. Dumaan lang po ako para makita si Anika. Hindi ka ba napapagod sa kakapunta rito kahit hindi ka naman sigurado kung may patutunguhan yan? Ha? Po? Diretsahan na tayo ha. Sa tingin ko masyadong mataas ang mundo ni Anika para sa'yo. Natigilan si Gabriel sa narinig. Hindi niya inaasahan ng ganong klasing usapan mula kay Carolina. Subalit na natili siyang kalmado kahit unti-unti nang sumasama ang loob niya. Hindi ko naman po sinusukat ang sarili ko sa pera o sa estado sa buhay. Pero ang mundo hindi ganyan kasimple. Hindi sapat ang mabuting ugali kung wala ka namang maipagmamalaki. Hindi ko po maintindihan kung bakit niyo sinasabi yan. Ayokong umasa ka sa bagay na baka hindi rin mangyari. Tahimik na umalis si Gabriel matapos ang usapan. Hindi siya nakipagtalo ngunit malinaw na naapektuhan siya sa mga sinabi ng mayordoma. Samantala, si Carolina naman, nakaramdam pa ng kasiyahan dahil pakiramdam niya nagawa niya ang tama para kay Anika. Kinagabihan, nagtaka si Anika nang mapansin niyang tila malamig ang mga mensahe ni Gabriel. Hindi ito tulad ng dati na masigla at madaldal. Dahil dito, nagpasya siyang tawagan ng binata upang malaman kung may problema. Gabriel, may nangyari ba? Parang iba ka kasi mag-reply buong araw. May gusto lang akong itanong. Totoo bang tingin ng pamilya mo hindi ako bagay sa'yo? Ano? Saan naman nanggaling yan? May nakausap kasi ako kanina. Nakausap? Sino? Si Carolina. Biglang natahimik si Anika matapos marinig ang pangalan ng mayordoma. Hindi na niya kailangang magtanong pa para mahulaan kung ano ang maaaring sinabi nito. Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib dahil pakiramdam niya sumobra na naman si Carolina sa pakikialam. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang opinyon ang binibigay nito.
Nagsimula na itong makialam sa relasyon ng ibang tao nang hindi naman hinihinga ng pahintulot. Subalit pinili niyang magtimpi at humingi na lang ng pasensya kay Gabriel. Samantala, nang sumunod na araw, Napapansin ko talagang malaking tulong si Milay sa asyenda nitong mga nakaraang taon. Bihira siyang nagkamali at maayos din siyang magtrabaho. Totoo yan. Kahit hindi siya nakakapagsalita, naiintindihan naman niya agad ang mga ipinapagawa natin araw-araw. Sa totoo lang, iniisip kong gawin na siyang permanenteng empleyado para magkaroon siya ng seguridad sa trabaho. Abay dapat lang, matagal na rin siyang nagsisikap at alam kong malaking bagay yon para sa kanya. Bala ko rin dagdagan ng kaunti ang sahod niya kapag natuloy ang plano ko. isa si Milay sa mga manggagawang matagal nang nagtatrabaho sa asyenda. Hindi siya nakakapagsalita mula pagkabata ngunit hindi yun naging hadlang upang magampanan niya ng maayos ang kanyang trabaho. Sa pamamagitan ng mga senyas at pagsusulat, maayos siyang nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Dahil sa sipag at pagiging maaasahan niya, unti-unti siyang nakakuha ng tiwala mula kina Don Ricardo at Doña Elvira. Habang pinag-uusapan ng mag-asawa ang kanyang magandang trabaho, may isa pang taong nakarinig ng kanilang usapan at hindi nito nagustuhan ang kanyang narinig. Narinig ko po ang pinag-uusapan ninyo tungkol kay Milay kaya napahinto ako sandali habang nagliligpit dito sa sala. Kanina ka pa pala riyan. Hindi naman namin napansin na may nakikinig sa usapan namin. Hindi naman po sa nakikialam ako, no? Pero baka mas mabuting pag-isipan pa ninyo ng mabuti ang balak ninyo. At bakit mo naman nasabi yun? May napapansin ka bang problema tungkol sa kanya? Hindi naman po ako sigurado, pero may ilang bagay lang akong napupuna nitong mga nakaraang buwan. Napatingin si Don Ricardo kay Carolina. Hindi niya gusto ang paraan ng pagsasalita nito dahil para bang may gustong sabihin, ngunit ayaw namang diretsahin. Samantala, si Carolina, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ayaw niyang magmukhang naninira siya. Mas gusto niyang magtanim ng pagdududa ng dahan-dahan. Sa isip niya, kapag naging permanenteng empleyado si Milay, baka mabawasan ng impluwensyang matagal na niyang tinatamasa sa loob ng asyenda. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretso para malinaw ang usapan. Napapansin ko lang po na madalas siyang umuuwi na may dalang supot mula sa kusina. Hindi naman siguro masama yon. Minsan pinapayagan naman nating mag-uwi ng tirang pagkain ng mga manggagawa. Posible naman po. Naisip ko lang na baka dapat mas maging mapagmasid tayo. Ay, ayoko maghinala sa tao kung wala naman dahilan. Tama po kayo. Sinasabi ko lang naman po ang mga napapansin ko. Hindi na ipinagpatuloy ni Don Ricardo ang usapan, ngunit nanatili sa isip niya ang sinabi ni Carolina. Samantala si Milay, walang kaalam-alam sa mga pag-uusap na nangyayari tungkol sa kanya. Tuloy lamang siya sa kanyang trabaho gaya ng dati. Maaga siyang pumapasok at tahimik na ginagawa ang mga atas sa kanya. Kapag may gustong sabihin, sumisenyas lamang siya o nagsusulat sa maliit na notepad na lagi niyang dala. Doña Elvira, parang mas mabilis maubos ang ilang pagkain sa kusina nitong mga nakaraang linggo. Bakit? Marami naman talagang tao rito sa asyenda, kaya normal lang siguro yun. Oo naman po, pero dati kasi parang mas tumatagal ang mga stock natin. Hindi naman ibig sabihin niya na may kumukuha ng hindi nagpapaalam. Hindi ko rin naman po sinasabing ganon. Napansin ko lang talaga. Lumipas ang ilang araw at hindi tumitigil si Carolina sa kanyang mga pahiwatig. Hindi siya direktang nagbibintang, ngunit paulit-ulit niyang binabanggit ang mga bagay na maaaring magdulot ng pagdududa. Dahil doon, unti-unting naging mas mapagmatsyag sina Don Ricardo at Doña Elvira. Hindi man nila namamalayan, nagsisimula ng magbago ang tingin nila kay Milay. Samantala, ang babae
Patuloy lamang na nagtatrabaho ng walang kaalam-alam sa mga hinalang umiikot laban sa kanya. Kanina nakita ko si Milay na may dalang supot habang pauwi siya galing kusina. Oo, napansin ko rin yun. Pero pinakita naman niya ang laman nang makita niya akong nakatingin. Mabuti naman po kung ganon. At least wala tayong dapat ikabahala. Pakiramdam ko, masyado lang tayo nag-iisip dahil sa mga hinala. Mas mabuti na rin pong sigurado kesa magsisi sa huli. Hindi alam ni Carolina na kahit naaapektuhan niya ang pagtingin ng mga amo kay Milay, wala pa rin siyang maipakitang kahit isang patunay. Subalit hindi yun mahalaga sa kanya. Ang gusto niya, manatiling siya ang pinakapinagkakatiwalaan sa loob ng asyenda. Habang tumatagal, lalo niyang nakikita si Milay bilang banta sa posisyong matagal na niyang kinagisnan. Dahil dito, lalo rin siyang naging determinado na sirain ang magandang reputasyon ng babae. Don Ricardo, napansin ko rin pong madalas na naiiwan si Milay mag-isa sa kusina kapag hapon. At ano naman ang masama ron kung ginagawa lang yan trabaho niya? Wala naman po. Naisip ko lang na mahirap kapag walang nakakapansin sa mga nangyayari. Carolina, parang masyado mo nang binabantayan si Milay nito mga nakaraang araw Nag-iingat lang naman po ako para sa kapakanan ninyo. Tingin ko po kasi, si Milay talaga lagi ang kumukuha ng mga ulam sa ref kaya laging nauubos kahit kabibili lang. Napatahimik si Doña Elvira matapos marinig yun. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan si Carolina o hindi. Subalit habang lumilipas ang panahon, hindi niya maiwasang mapansin na iba na rin ang pakiramdam niya tuwing nakikita si Milay. Hindi yun dahil may nakita siyang mali kundi dahil sa mga paulit-ulit na sinasabi ng mayordoma. At yun mismo ang unti-unting nagiging simula ng mas malaking problema para sa babaeng wala namang ginagawang masama. Lumipas ang 3 araw. Ate Carolina, bakit niyo binubuksan ang bag ni Ate Milay habang wala siya rito? Hindi naman siguro niya kayo inutusang galawin ang mga gamit niya. Mabuti nga at dumating ka, Anika. Kanina pa ako may gustong kumpirmahin. At mukhang tama ang matagal ko ng hinala tungkol sa kanya. Anong hinala na naman po ba yan? Hindi ba sapat na ilang linggo niya na siyang pinaghihinalaan kahit wala namang kayong napapatunayan? Hindi ako magsasalita ng ganito kung wala akong nakikitang dahilan. Masyado ka lang talagang madaling magtiwala sa mga tao. At hindi rin naman tama na basta nalang buksan ang bag ng ibang tao dahil lang sa hinala. Napatigil si Carolina nang makita si Anika sa may pintuan ng sala. Abala noon si Milay sa kusina sa paglilinis ng mga bagong biling gulay at karne nakakarating lamang mula sa palengke. Naiwan ang bag nito sa isang upuan malapit sa bintana. Ang hindi alam ni Anika, may balak sana si Carolina na maglagay ng ilang pirasong karne sa loob ng bag upang magkaroon ng dahilan ng kanyang mga paratang. Ngunit dahil nahuli siya bago niya magawa yun, mabilis siyang nag-isip ng paraan upang baligtarin ang sitwasyon. Tingnan mo ito. Kanina ko pa hawak ang supot na ito dahil bala ko sanang ipakita agad kina Don Ricardo. Ano naman ang kinalaman niyan sa bag ni Ate Milay? Hawak niya naman ang supot kaya paano naging ebidensya yan? Dahil nakita kong palihim niyang inilipat ito sa bag niya bago siya bumalik sa kusina para maglinis. Hindi ko po paniniwalaan yan. Wala naman ako nakikitang ganun nangyari nung pumasok ako rito. Siyempre hindi mo nakita dahil mas matagal ako nandito kaysa sayo at ako ang nakasaksi. Napakunot ng noo si Anika. Habang tumatagal ang usapan, lalo siyang nagdududa sa mga sinasabi ni Carolina. Kilala niya si Milay at hindi niya maisip na magnanakaw ito ng pagkain mula sa asyenda. Subalit bago pa niya maipagtanggol ang babae, may narinig silang mga yabag mula sa pasilyo. Ilang sandali lamang, dumating sina Don Ricardo at Doña Elvira na noon galing sa opisina ng asyenda. Oh, ano na naman itong mainit na usapan ninyo? Hanggang sa pasilyo, naririnig na namin ang mga boses ninyo. Mukhang seryoso yata ang nangyayari rito. May problema ba sa bahay o sa mga manggagawa?
Mabuti at nandito na kayo. Matagal ko na gustong sabihin ito, pero ngayon lang ako nagkaroon ng sapat na dahilan. Papa, Mama, mas mabuting alamin muna natin ang maayos ang nangyari bago tayo maniwala agad sa kahit ano. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag dahil nasa harapan na natin ang ebidensya. Napatingin agad ang mag-asawa sa supot na hawak ni Carolina. Habang ipinapakita niya ito, tila lumakas lalo ang loob niya. Samantala, si Anika hindi maitago ang kanyang pagkainis. Pakiramdam niya, may mali ngunit wala siyang sapat na paraan upang patunayan yon. Sa kabilang banda, si Carolina naman, determinado nang ituloy ang kanyang balak. Anong ebidensya sinasabi mo? Mabuti sigurong malinaw mong ipaliwanag bago tayo magbigay ng anumang desisyon. Mga karne ito mula sa kusina. Nahuli ko bago pa maitago sa bag ni Milay kaya agad kong pinigilan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mabigat na paratang yan kung wala kang matibay na batayan. Hindi ko ilalagay sa alanganin ang pangalan ko kung hindi ako sigurado sa nakita ko, Doña Elvira. Pero wala naman pong nakakita sa sinasabi niya. Kaya bakit agad natin paniniwalaan yon? Tsaka, karne lang naman yan. Kung ang isang tao hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano na kaya sa malalaking bagay? Bahagyang natahimik ang lahat. Sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit nang naririnig ni na Don Ricardo at Doña Elvira ang mga hinala ni Carolina tungkol kay Milay. Kaya kahit wala silang konkretong ebidensya noon, unti-unti nang nabuo ang pagdududa sa kanilang isip. Ngayon, nang makita nilang supot ng karne at ang bag ni Milay na nakabukas, mas lalo silang naguluhan kung ano ang dapat paniwalaan. Tawagin natin si Milay para malaman ang bersyon niya bago tayo maghusga. Tama. Hindi rin naman na makatarungan kung tayo lang ang magsasalita tungkol sa kanya. Sige po, tawagin natin siya para malaman din natin kung ano ang maipapaliwanag niya. Sana naman subukan natin siyang intindihin dahil hindi sapat ang mga hinala para sirain ang pangalan ng tao. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Milay mula sa kusina. Hawak pa nito ang bimpo na ginagamit sa paglilinis. Agad siyang nagtaka nang makitang lahat na nakatayo sa sala at nakatingin sa kanya. Nang makita niya ang kanyang bag na nakabukas, mas lalo siyang naguluhan. Mabilis siyang sumenyas upang itanong kung ano ang nangyayari. Milay, may gusto kaming linawin tungkol sa ilang bagay na nakita rito sa sala ngayon lang. May nagsabi na balak mo raw ilagay ang mga karne mula sa kusina sa loob ng bag mo. Oo, hindi ko lang sinabi. Nahuli ko mismo bago pa niya maitago ng tuluyan ang mga yon. Papa, Mama, hindi pa rin natin alam kung ano talaga nangyari. Kaya wag muna tayo magmadali. Ilang beses na tayo nagbulag-bulagan. Hanggang kailan pa natin ipagkakailang nakikita natin? Mabilis na umiling si Milay. Halatang nabigla siya sa paratang. Agad siyang sumenyas na wala siyang kinalaman sa sinasabi ni Carolina. Paulit-ulit niyang itinuro ang sarili habang mariing umiiling. Subalit habang tumatagal, lalo lamang siyang nahihirapang ipagtanggol ang sarili dahil hindi niya maipaliwanag ng direkta ang gusto niyang sabihin. Matagal kitang pinagkatiwalaan, Milay. Kaya hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ngayon. Oo nga, nakakalungkot ang sitwasyong ito lalo na't maganda naman sana ang tingin namin sa'yo noon. Hindi naman ibig sabihin na may paratang, totoo na agad. Dapat mas maingat tayo. Kung wala siyang ginagawang mali, bakit paulit-ulit na may ganitong usapin tungkol sa kanya? Dahil may taong paulit-ulit din nagtatanim ng pagdududa laban sa kanya. Lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng sala. Walang nagsasalita ng ilang sandali maliban sa mga senyas ni Milay na pilit ipinapaliwanag ang kanyang sarili. Subalit kahit gaano siya magsumikap, halatang naapektuhan na ang tiwala ng mag-asawa. At yun mismo ang bagay na matagal nang gustong mangyari ni Carolina. Habang nakayuko si Milay at habang naguguluhan sina Don Ricardo at Doña Elvira, tahimik namang nananatili si Carolina sa gilid ng sala. Kontento na nakamit niya ang gusto niyang mangyari. Nang sumunod na mga araw,
Mukhang wala ng ibang aplikanteng darating ngayong umaga. Sayang din dahil kailangan natin ng dagdag na tao sa bahay. May isang tao pa akong gustong makausap. Matagal na natin siyang kilala kaya baka pwede natin siyang pagbigyan. Sino naman po yon? Baka hindi rin naman magtagal kung tatanggapin natin. Si Lina. Dati na siyang nagtrabaho rito nung mas bata pa siya. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo. Pero matanda na siya ngayon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nangyari kay Milay. Dahil sa pagkawala ng tiwala ng pamilya, hindi na natuloy ang plano ni Don Ricardo na gawing permanenteng empleyado ang babae. Kalaunan, umalis na rin ito sa asyenda dala ang matinding sama ng loob. Hindi nagtagal, nakahanap naman ng ibang mapagkakakitaan si Milay. Ngunit sa loob ng asyenda, tila mabilis na nakalimutan ni Carolina ang nangyari. Hindi naman siya basta humihingi ng trabaho kung hindi niya talaga kailangan. Naiintindihan ko naman yon. Ang problema, may patakaran tayo tungkol sa mga matatandang manggagawa. Tama po si Don Ricardo. Mahirap na kapag may nangyaring masama habang nagtatrabaho sila rito. Hindi naman mabigat na trabaho ang ipapagawa ko sa kanya kung sakali. Teka, bakit ba nakikisali ka sa usapan namin, Carolina? Pasensya na po, Doña Elvira. Naririnig ko kasi kayo kaya nagbibigay lang din ako ng opinyon. Pero sa totoo lang, matanda na rin naman po talaga si Aling Lina. Ilang sandali pa, dumating si Aling Lina sa asyenda. Halata agad ang hirap ng kanyang buhay. Luma na ang kanyang mga damit at baka sa kanyang mukha ang matagal na pagod. Ngunit sa kabila nito, pilit pa rin siyang ngumiti habang lumalapit kina Don Ricardo at Doña Elvira. Matagal na niyang pinag-isipan ng magpunta roon dahil wala na talaga siyang ibang malapitan. Don Ricardo, Doña Elvira, pasensya na po kung naparito pa ako. May hihilingin lang sana akong tulong. Nako, Aling Lina. Umupo ka muna at mukhang pagod na pagod ka sa paglalakad. Sabihin mo kung anong kailangan mo at pakikinggan naman namin. Isa pa. Sige, sabihin mo kung anong kailangan mo at pakikinggan naman namin. Naghahanap po sana ako ng trabaho kahit na anong maayos na pagkakakitaan para sa araw-araw. Trabaho? Sa edad nyo ngayon? Aba, matanda na kayo para mag-apply. Napatigil si Aling Lina matapos marinig yun. Subalit pinili niyang wag pansinin ang sinabi ni Carolina. Mas mahalaga para sa kanya ang pagkakataong makahanap ng hanap buhay kaysa patulan ang anumang puna ng mayordoma. Kaya muli siyang bumaling kina Don Ricardo at Doña Elvira. Alam niyo naman po na may anak akong hindi na nakakalakad. Ako lang ang umaasikaso at bumubuhay sa kanya. Kaya sige naman na, Don Ricardo. Tulungan niyo naman po ako. Kumusta na ba siya? Bata pa lang siya noon, may problema na talaga ang mga paa niya. Ganon pa rin po hanggang ngayon. Kailangan pa rin ng gamot at pag-aalaga araw-araw. Nakakalungkot naman na marinig yun. Kaya po kahit matanda na ako, kailangan ko pa rin magtrabaho. Tahimik na napaisip si Don Ricardo. Naawa siya sa kalagayan ni Aling Lina ngunit alam niyang may dahilan din kung bakit meron silang patakaran sa asyenda. Ayaw niyang magkaroon ng problema kung sakaling magkasakit o mapahamak ang isang matandang manggagawa habang nasa trabaho ito. Samantala, si Doña Elvira naman ay halatang naantig sa kwento ng matanda. Ricardo, baka pwede naman natin siyang bigyan ng magaan na trabaho sa bahay. Hindi ko alam ha. Ayokong lumabag sa sarili nating patakaran. Hindi naman siya magbubuhat sa bukid. Maaari siyang tumulong sa kusina. Kahit anong trabaho po, tatanggapin ko basta marangal na pagkakakitaan. Magaling naman siyang magluto noon. Naaalala ko pa yun. Halos mapangiti si Aling Lina sa narinig. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakaramdam siya ng pag-asa. Mukhang unti-unting napapapayag ni Doña Elvira ang asawa nito. Subalit bago pa man makapagdesisyon si Don Ricardo, muli na namang sumingit si Carolina. Nako, Doña Elvira,
Hindi po ba ako ang tagaluto rito sa bahay? Oo naman, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo maaaring tumanggap ng ibang tutulong lalo na't kailangan namin ng papalit kay Milay. Sa dami ng taon ko nagluluto rito, wala naman po kayo naging reklamo sa trabaho ko, hindi ba? Wala naman. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Kung ganon, bakit pa tayo kukuha ng isa pang tagaluto? Halata naman na hindi kakayanin ni Lina ang mga trabaho ni Milay sa kusina. Napatingin si Aling Lina kay Carolina. Ramdam niyang hindi siya gusto ng mayordoma ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Wala naman siyang ginagawang masama. Ang gusto lamang niya, magkaroon ng hanap buhay para sa kanyang anak. Subalit habang tumatagal, tila mas lumiliit ang pagkakataong inaasahan niya. At saka po, matagal nang hindi nagtatrabaho si Lina. Sigurado ba tayong kaya pa niyang magluto para sa buong pamilya? Hindi naman natin kailangang husgahan agad ang kakayahan niya. Nag-iingat lang naman po ako. Baka tayo rin ang mahirapan sa huli. Kaya ko pa pong magtrabaho. Hindi ko po kayo bibiguin kung bibigyan ninyo ako ng pagkakataon. Madaling sabihin yan, pero iba pa rin kapag aktual na trabaho na. Saka, naririnig ko sa ibang trabahante na lagi ka na lang daw nawawala ng malay sa bahay nyo. Baka mamaya dito ka pa mas magkasakit at kailangan pang sagutin ni na Don Ricardo ang mangyari sa inyo. Natahimik si Don Ricardo at tulad ng maraming pagkakataon noon, nagsimulang makaapekto ang mga salita ni Carolina sa kanyang desisyon. Pasensya ka na, Lina. Alam kong kailangan mo ng trabaho at naaawa naman ako sa sitwasyon mo. Pero kung may mangyari sa iyo habang nagtatrabaho rito, kami rin naman nanagot. Siguro mas mabuting wag na muna ngayon. Don Ricardo. Ricardo, sandali lang naman. Ayokong sumugal sa bagay na baka magdulot ng problema sa hinaharap. Naiintindihan ko po. Pilit ngumiti si Aling Lina kahit halatang nasaktan siya. Dahan-dahan siyang tumayo at nagpasalamat bago lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya palabas ng bakuran, mabigat ang kanyang dibdib. Subalit hindi pa pala doon matatapos ang kanyang kahihiyan. Hoy, Lina, sandali nga. Bakit? May kailangan ka pa ba matapos mo kong siraan? Gusto ko lang malaman mo na kung hindi ako nagsalita kanina, baka natanggap ka pa sana rito. Bakit mo naman ginawa yun? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Dahil hindi lahat ng gustong makapasok dito, dapat pagbigyan. Napahinto si Aling Lina. Habang tumatagal, lalo siyang nasasaktan sa mga naririnig. Subalit tila hindi pa rin kontento si Carolina. Sa halip na tumigil, lalo pa nitong ipinakita ang kanyang kayabangan. Nakikita mo naman siguro kung gaano ko pinakikinggan dito. Isang salita ko lang, nababago ko agad ang isip ng mga amo. Hindi mo kailangang ipamukha pa sa akin ang nangyari. Ay sus, mas mabuti nang tanggapin mo ang totoo kaysa umasa sa wala. Ang kailangan ko lang naman, trabaho para sa anak ko. Yung anak mong lumpo at walang silbi? Sa totoo lang, wala namang magandang kinabukas ang naghihintay sa inyong dalawa eh. Kawawa na lang kayo. Parang sinaksak ang puso ni Aling Lina sa narinig. Hindi niya inakalang pati ang kanyang anak lalaitin ni Carolina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit pinipigilan ng mga luha. Kahit bumalik ka pa rito bukas o sa susunod na linggo, wala ka pa ring mapapala. Tama na. Sobra na ang mga sinasabi mo. Sinasabi ko lang ang totoo para hindi ka na umasa. Hindi ko akalaing ganito kasama ang ugali mo, Carolina. Bahala ka kung anong isipin mo. Bastang mahalaga, hindi ka natanggap. Luhaan na tumalikod si Aling Lina at dahan-dahang naglakad palayo sa asyenda. Habang papalayo siya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang bawat salitang binibitiwan ni Carolina. Hindi lamang siya nawala ng oportunidad, dinurog din ang kanyang dignidad bilang ina. At sa araw ding yon,
Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha sa daan pauwi, gumawa siya ng isang desisyong hindi na niya babawiin. Magbabayad si Carolina sa lahat ng ginawa nito. Samantala, ng mga sumunod na araw, muling natuon ang pakikialam ni Carolina sa manliligaw ni Anika. Anika, napansin ko na naman na halos araw-araw nang pumupunta rito si Gabriela. Hindi ba mas mabuting bawasan mo muna ang pakikipagkita sa kanya at mag-focus ka sa ibang bagay? Hindi naman kami araw-araw nagkikita. At kahit magkita man kami, alam ko naman ang mga dapat kong gawin. Sinasabi ko lang naman yan dahil ayokong may mapabayaan ka. Maraming kabataan ang nasisira ang plano sa buhay dahil sa pag-ibig. Hindi naman ibig sabihin na may nanliligaw. Nakalimutan ko na agad ang mga responsibilidad ko. Ay, mabuti pa rin may nagpapaalala. Kesa magsisi sa huli. Napabuntong hininga si Anika. Matapos ang ilang kaganapan sa mansyon, siya na naman ang napansin ni Carolina. Carolina, pwede ba kitang tanungin ng diretsahan? Matagal ko na kasi itong gustong sabihin eh. O bakit parang seryoso ka yata? Ano bang gusto mong sabihin? Bakit pakiramdam ko kailangan may opinyon kayo sa lahat ng ginagawa ko? Sa mga kaibigan ko, sa mga plano ko, sa pananamit ko at ngayon, pati kay Gabriel. Nako, nagbibigay lang naman ako ng payo dahil gusto kong mapabuti ka. Wala naman akong masamang intensyon. Hindi naman po lahat ng payo kailangan ibigay, lalo na kung hindi naman hinihingi. Hindi ko maintindihan kung bakit parang masama na agad ang tingin mo sa ginagawa ko, Anika. Tahimik na tumingin si Anika kay Carolina. Matagal na niyang pinipigilan ang sarili na sabihin ang mga bagay na yun. Subalit matapos ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan, pakiramdam niya, kailangan na talagang magsalita. Nung pinunan niyo ang mga kaibigan ko, hindi ako sumagot. Nung pinakialaman niyo ang usapan namin ni Gabriel, pinalampas ko rin. Kahit nung ginamit niyo ang relo ko nang hindi nagpapaalam, pinilit kong intindihin kayo. Sus, akala ko naman naiintindihan mo kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na yon. Naiintindihan ko na nag-aalala kayo, pero hindi ibig sabihin no na tama lahat ng ginagawa niyo. Kung hindi ako magsasalita, sino magbibigay sa inyo ng payo? May mga magulang po ako at marunong din ako mag-isip para sa sarili ko. Hindi agad nakasagot si Carolina. Bihira niyang marinig na magsalita ng ganun si Anika. Kadalasan, tahimik lamang itong umiiwas sa mga usapan. Subalit sa pagkakataong yon, tila napuno na ang dalaga. Ilang sandali pa, dumating sina Don Ricardo at Doña Elvira mula sa opisina ng asyenda. Agad nilang napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. May problema ba? Parang mabigat yata ang usapan ninyo. Wala naman po. May gusto lang po akong sabihin kay Ate Carolina na matagal ko nang kinikimkim. Kung ganon, mas mabuting malinaw na pag-usapan nyo habang nandito kami. Ay nako, ako na naman yata ang masama rito. Hindi naman po yun ang punto. Gusto ko lang maintindihan nyo kung bakit minsan naiirita ako. Minsan kasi pakiramdam ko, nakakalimutan nyo na hindi lahat ng bagay dapat nyong pakialaman. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng taon na kasama nyo ko rito? Hindi ko kinakalimutan ang lahat ng ginawa nyo para sa pamilya namin. Saka obligasyon nyo naman yun kasi pinapasweldo kayo. Saka hindi rin tama na gamitin nyo yun para manghimasok sa buhay ng ibang tao. Manghimasok agad? Ang bigat naman yata ng salitang ginagamit mo. Yun po kasi ang totoo. At hindi lang ako nakakapansin nun. Napatingin si Carolina kina Don Ricardo at Doña Elvira. Doon lamang niya nakita na seryoso rin ang mga ito. Carolina, sa totoo lang, matagal na rin naming napapansin ang sinasabi ni Anika. Kayo rin po ba? Akala ko naiintindihan ninyo ang ginagawa ko. Naiintindihan namin na gusto mo makatulong. Pero may mga pagkakataon talagang sumusobra ka na. Nako, hindi ko naman sinasadya yun. Alam namin, pero kahit hindi sinasadya, may mga taong nasasaktan pa rin. Tahimik na napalunok si Carolina. Hindi niya inaasahan na pati ang mag-asawa sasang-ayon kay Anika.
Kung minsan pakiramdam ko, bahagi na rin ako ng pamilyang ito. Kaya nagsasalita ako ng ganon. Matagal ka na nagtatrabaho rito at malaki ang respeto namin sa'yo. Pero kailangan mo ring tandaan kung saan ka dapat lumugar. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ka magulang ni Anika. Hindi rin ikaw ang dapat magdesisyon para sa kanya o para sa ibang tao. Hindi ko naman gustong magdesisyon para sa kahit sino, pero Pero yun ang nagiging dating ng mga kilos mo. Hindi na nakapagsalita si Carolina. Ramdam niyang unti-unting bumibigat ang usapan. Ate Carolina, hindi ko kayo kinamumuhian, pero gusto ko ring respetuhin niyo ang mga bagay na ako ang dapat magpasya. Ganon ba kalala ang tingin ninyo sa mga ginagawa ko? Kung minsan oo, dahil pakiramdam ko wala na akong sariling espasyo kapag nandyan kayo. At hindi lang si Anika ang naapektuhan, Carolina. Maraming beses ka nang nakialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat problemahin. At may mga pagkakataong mas mabuting manahimik kesa magbigay ng opinyon. Akala ko po nakakatulong ako. Kasi May mga pagkakataong nakakatulong ka. Pero may mga pagkakataong ding ikaw mismo ang nagiging dahilan ng problema. Tahimik ang buong sala matapos yon. Walang gustong magsalita agad. Maging si Carolina, tila nauubusan na ng paraan upang maipagtanggol ang sarili. hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pa rin naman magbago kung gugustuhin mo. Madaling sabihin yan, pero hindi madaling gawin. Wala namang madaling pagbabago, pero kailangan magsimula sa pagtanggap na may mali. At sana, pag-isipan mo mga sinabi namin ngayon. Hindi namin to sinasabi para saktan ka. Sinasabi namin to dahil matagal ka na namin kasama rito. At ayaw naming masira ang samahan natin dahil lang sa mga bagay na pwede namang itama. Tahimik na lamang si Carolina matapos ang usapan. Habang nakaupo sa sala, paulit-ulit niyang naaalala ang mga sinabi ni Anika, Don Ricardo at Doña Elvira. Kahit ayaw niyang aminin, wala siyang mahanap na maisagot sa mga ito. Lumipas ang ilang araw. Doña Elvira, pwede po ba kayo makausap sandali? Simula kasi kagabi, parang hindi magandang pakiramdam ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Mukhang namumutla ka nga ngayong umaga. Hindi ko rin po maintindihan eh. Wala naman akong lagnat pero parang nangihina ang buong katawan ko. Baka naman napagod ka lang nito mga nakaraang araw. Hindi ka na rin bumabata, Carolina. Yun din po ang una kong iniisip. Pero iba talaga. Kahit kumpleto ang tulog ko, parang wala pa rin akong lakas. Subukan mo magpahinga mamaya. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Tahimik na tumango si Carolina. Simula nang magising siya nung umaga, kakaiba na ang pakiramdam niya. Mabigat ang kanyang katawan at tila wala siyang ganang gawin ang mga karaniwang gawain niya sa bahay. Noong una, inisip niyang baka simpleng pagod lamang yun. Subalit habang tumatagal ang araw, hindi nawawala ang kanyang panghihina. Doña Elvira, kahit pagkain parang wala akong gana. Kaninang almusal, 2 subo lang ang kinain ko. Nako, hindi normal yan para sa'yo. Ikaw pa naman ang laging pinakamaganang kumain. Kaya nga po nagtataka rin ako eh. Parang nasusuka ako kapag nakakakita ng pagkain. Mas mabuti sigurong magpatingin ka kung hindi mawawala yung nararamdaman mo. Sige po, pero hihintayin ko muna sigurong hanggang bukas. Baka sakaling gumaan din naman. Nagpatuloy ang araw ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ni Carolina. Sa halip, tila mas lumalala pa ito habang lumilipas ang mga oras. Minsan, napapahinto siya sa ginagawa dahil bigla na lamang sumasakit ang kanyang tiyan. May mga pagkakataon ding kailangan niyang umupo dahil pakiramdam niya mawawalan siya ng balanse. Kinagabihan, maaga siyang nagtungo sa kanyang silid upang magpahinga. Subalit kahit nakahiga na siya, hindi pa rin siya mapakali. Ilang ulit siyang nagpalit ng posisyon ngunit hindi siya makatulog ng maayos. Kinabukasan, mas maaga pa siyang nagising kaysa karaniwan. Subalit sa halip na magaan ang pakiramdam,
Tila mas bumigat pa ang kanyang katawan kaysa noong nakaraang araw. Carolina, bakit parang namumutla ka pa ngayon? Hindi po talaga nawawala ang sama ng pakiramdam ko. Sa totoo lang, parang mas lumalala pa nga, Doña Elvira. Nagpahinga ka ba ng maaga kagabi? Sinubukan ko ho pero halos hindi ako nakatulog ng maayos. Mukhang kailangan mo na talaga magpatingin sa doktor. Opo, siguro nga po. Sa payo ni Doña Elvira, nagpatingin si Carolina sa doktor sa bayan. Ngunit nang bumalik siya sa asyenda, mas lalo lamang siyang naguluhan. Oh, anong sabi ng doktor? Wala naman daw silang nakitang seryosong problema. Normal naman daw ang mga resulta ng mga test sa akin, Doña Elvira. Kung ganon, bakit ganyan pa rin ang pakiramdam mo? Yan din po ang tanong ko sa sarili ko eh. Hindi ko talaga maintindihan. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga ng mas matagal. Huwag mong pilitin ang katawan mo na gawin ang hindi mo pa kaya. Lumipas pa ang ilang araw ngunit hindi pa rin bumubuti ang kanyang kalagayan. Unti-unti na ring naapektuhan ang kanyang trabaho sa bahay. Ang mga gawaing dati niyang natatapos agad, inaabot na ngayon ng mahabang oras. Mas lalong nakabahala ang mga sumunod na nangyari. Isang gabi, habang natutulog siya, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Pakiramdam niya, may mga insektong gumagapang sa kanyang mga braso at leeg. Mabilis niyang kinuskos ang kanyang balat ngunit wala naman siyang nakitang kahit ano. Kinabukasan, agad niya itong ikinwento kay Doña Elvira. Doña Elvira, may gusto po sana akong sabihin pero baka isipin yung nag-iimbento lang ako. O sige, sabihin mo muna bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Kagabi po kasi, pakiramdam ko may mga insektong gumagapang sa balat ko habang natutulog. Ano? Baka naman hindi mo nalinis ng maayos ang kwarto mo. Yun nga ang nakakapagtaka dahil wala naman akong makitang kalat o insekto. Naramdaman ko lang. Nako, baka nananaginip ka lang, Carolina. Yun din na gusto kong paniwalaan. Pero pakiramdam ko, totoong-totoo talaga. Siguro epekto lang yan ng stress at kakulangan sa pahinga. Bagamat kalmado ang boses ni Doña Elvira, nagsimula na rin siyang mag-alala. Hindi niya kilala si Carolina bilang taong madaling magreklamo tungkol sa karamdaman. Sa loob ng maraming taon, bihira niya itong makitang magkasakit. Subalit ngayon, kitang-kita niya ang pagbabago rito. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pang pumapayat si Carolina. Ang dating masiglang mayordoma, madalas ng tahimik at matamlay. Isang hapon, muli silang nag-usap. Doña Elvira, hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Bakit? Ano na naman na nangyari? Habang naglilinis ako kanina, bigla na lang sumakit ng husto ang tiyan ko. Maupo ka muna kapag ganyan. Huwag mo pilitin ang sarili mo. Kahit pag-upo po minsan hindi na sapat. Pakiramdam ko, may mali talaga. Teka, kung gusto mo, magpatingin ulit tayo sa ibang doktor. Sasamahan kita kung kinakailangan. Salamat po. Sa kabila ng mga sinabi ng mga doktor, wala pa ring malinaw na sagot sa kanyang kalagayan. Habang tumatagal, mas marami pa siyang nararamdamang kakaiba. May mga gabing nagigising siya dahil pakiramdam niya may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang katawan. Minsan naman, tila may gumagapang na kung ano sa kanyang mga binti kahit wala naman siyang nakikita. Unti-unti ring kumalat sa mga manggagawa ang usapan tungkol sa kanyang kalagayan. Samantala, si Carolina nagsisimula ng matakot. Doña Elvira, natatakot na po talaga ako kung ano ba talagang nangyayari sa akin. Normal lang matakot kapag hindi mo alam ang nangyayari sa katawan mo. Ano nang balak mo ngayon? Pakiramdam ko po kasi habang tumatagal, lalo akong nangihina. Huwag ka munang mag-isip ng masama. Hahanapan natin ang paraan yan. Magpahinga ka muna. Yun ang pinakamahalaga sa ngayon.
Tahimik na tumango si Carolina. Subalit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili na ordinaryong sakit lamang yon, hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Araw-araw, may bago siyang nararamdaman. At araw-araw, tila mas lumalala ang kanyang kalagayan kaysa sa nakaraang araw. Kinabukasan, Carolina, hindi ka na naman halos nakakain. Simula pa kanina tinitignan mo lang yung pagkain sa plato mo. Pasensya na po, Doña Elvira. Sinusubukan ko naman pero parang wala talaga akong gana. Ilang linggo ka ng ganyan pero imbis na gumaan lalo ka pang nangihina. Yun nga pong hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko araw-araw may panibago akong nararamdaman. Kung ganon, kailangan na talaga nating seryosohin ito. tahimik na yumuko si Carolina at kitang-kita na ang pagbabago sa kanyang itsura. Malayo na siya sa masiglang mayordomang dating kayang asikasuhin ang buong bahay mula umaga hanggang gabi. Ngayon, mabilis na siyang mapagod at madalas na lamang nakaupo sa isang sulok upang magpahinga. Lumipas pa ang ilang araw at lalong naging mahirap para sa kanya ang mga simpleng gawain. Maging ang mga utos na dati niyang natatapos agad, kailangan na niyang ipagpabukas dahil sa pangihina ng katawan. Doña Elvira, pwede po bang magpahinga muna ako sandali? Parang umiikot na naman ang paningin ko. Maupo ka muna. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Nahihiya na nga po ako. Pakiramdam ko pabigat na ako rito sa bahay. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ngayon, gumaling ka. Sana nga po. Kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Habang lumalala ang kalagayan ni Carolina, mas madalas na rin siyang naiiwang mag-isa sa kanyang silid. At sa mga oras na yon, wala siyang ibang magawa kundi mag-isip. Isa-isa niyang naalala ang mga taong nakasamaan niya ng loob sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tuwing pumapasok yun sa isip niya, agad niya ring inaalis. Ayaw niyang isipin na may kaugnayan ng mga yun sa kanyang dinaranas. Samantala, isang hapon, nag-uusap sina Don Ricardo at Doña Elvira sa sala. Hindi talaga ako mapakali sa kalagayan ni Carolina. Parang wala namang epekto lahat ng pagpapagamot niya. Ako rin eh. Pero wala naman tayong magagawa kundi tulungan siya hanggat kaya natin. May isa pang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Oh, ano naman yun? Tingin mo ba naging tama tayo nung basta na lang nating pinaniwalaan ang mga sinabi niya tungkol kay Milay? Oh, bakit mo naman bigla naisip yan? Habang iniisip ko kasi ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan, parang wala naman tayong nakitang malinaw na ebidensya laban kay Milay. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Matagal na ring bumabalik sa isip niyang nangyari sa dating empleyada. Totoong naapektuhan ng kanyang tiwala noon, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo niyang napagtanto na puro hinala lamang ang naging basihan nila. At hindi rin sila sigurado kung totoo ba ang sinabi ni Carolina na nakita nito ang supot ng karne sa bag ni Milay. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin naisip yan. Kung mali tayo, malaking kasalanan yon sa isang taong walang laban. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko may mga bagay talaga tayong hindi nasuri ng mabuti noon. At halos lahat ng hinalang yon, nagsimula kay Carolina. Sinimulan nilang balikan ang mga pagkakataong may mga taong naapektuhan dahil sa pakikialam ni Carolina. Hindi lamang si Milay, pati na si Gabriel, pati ang mga kaibigan ni Anika at maging si Aling Lina. Naalala mo ba si Aling Lina? Hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako na hindi natin siya nabigyan ng pagkakataon. Aminin ko, malaki rin ang naging impluwensya ng mga sinabi ni Carolina noon. Pagkatapos umalis ni Aling Lina, parang lalo pang naging magaan ang loob ni Carolina. Habang nangyayari ang pag-uusap na yon, nasa kanyang silid si Carolina. Nakahiga siya at pilit na nagpapahinga. Subalit muli na naman siyang nakaramdam ng kakaiba.
Pakiramdam niya, may mga insektong gumagapang sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang napabangon at paulit-ulit na kinuskos ang kanyang balat. Subalit gaya ng dati, wala naman siyang nakita. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit paulit-ulit na lang ito? Carolina, ayos ka lang ba? Narinig kita nagsasalita mag-isa. Ano na naman ang nararamdaman mo? Yung mga insekto na naman po kasi. Pakiramdam ko gumagapang sila sa balat ko. Wala akong makita pero ramdam na ramdam ko talaga. Umupo si Doña Elvira sa gilid ng kama. Habang nakatingin siya kay Carolina, hindi niya maiwasang maawa rito. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali ng mayordoma, matagal pa rin nila itong kasama sa bahay. Subalit habang tinitingnan niya ito ay lalo ring bumabalik sa isip niya ang mga taong naapektuhan ng mga ginawa nito. Carolina, may itatanong sana ako sa iyo. Ano po yon? Sa totoo lang, nagsisisi ka ba sa mga bagay na nangyari noon? Anong mga bagay po? Tulad ng nangyari kay Milay at kay Aling Lina. Bakit niyo naman po sila biglang naalala? Ano po bang dapat kong pagsisihan sa kanila? Sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi ba ikaw ang laging may paratang sa kanila? Ay, sa totoo lang, hindi ko na alam. Kasi noon pakiramdam ko tama ang ginagawa ko. Pero ngayon habang mag-isa ako nakahiga rito, marami akong naiisip. Minsan naiisip ko kung dapat ba talagang nakialam ako sa buhay ng ibang tao. Pakiramdam ko po maraming problemang hindi sana nangyari kung nanahimik na lang ako. Yan din ang matagal nang gustong ipaintindi sa iyo ng lahat. Ngayon ko lang po yata talaga naiisip ng mabuti. Tahimik na lamang silang dalawa matapos yun. Habang nakahiga si Carolina, isa-isang bumabalik sa isip niya ang mga mukha ni Milay at Aling Lina. Mga taong minsan niyang hinusgahan. Mga taong siniraan niya ng walang sapat na dahilan. At habang mas lalo niyang binabalikan ang nakaraan, mas lalo ring bumibigat ang kanyang konsensya. Lumipas pa ang ilang linggo, ngunit hindi bumubuti ang kalagayan ni Carolina. Sa halip, lalo lamang siyang nangihina. Dumating sa punto na hindi na niya magawang tapusin ang mga simpleng gawain sa loob ng mansyon. Madalas na rin siyang nakahiga sa kanyang silid habang iniisip ang mga nangyari sa kanyang buhay. Doña Elvira, may gusto po sana akong sabihin sa inyo habang maaga pa. Pakiramdam ko kasi hirap na ako. Bakit parang seryoso yata ang tono mo? Ano ba yun? Pakiramdam ko rin, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang trabaho ko bilang mayordoma. Carolina, huwag ka namang magdesisyon agad. Baka gumaan din ang pakiramdam mo kapag nakapagpahinga ka. Hindi po. Alam kong iba na ito. Araw-araw akong nangihina at hindi ko na magampanan ng maayos sa mga responsibilidad ko. Nalulungkot akong marinig yan pero kung yun ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Tahimik na yumuko si Carolina. Mahigit 20 taon niyang pinagsilbihan ng pamilya, ngunit sa kalagayan niya ngayon, alam na niyang hindi na niya kayang gawin ang mga dati niyang ginagawa. May isa pa po sana akong gustong gawin bago tuluyang umuwi sa amin. At ano naman yon? Gusto kong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero ayokong dali ng pagsisisi kung sakali. Kung yan ang magpapagaan ang loob mo, gawin mo. Maraming salamat po sa lahat ng taon na pinatuloy niyo ako rito. Ilang araw matapos yun, umalis si Carolina sa mansyon at umuwi sa kanilang bahay. Doon niya sinimulang hanapin ang mga taong gusto niyang makausap. Una niyang pinuntahan si Milay. Nang makita siya ng babae, halatang nagulat ito. Tulad ng dati, maliit na notepad pa rin ang dala nito upang makipag-usap sa ibang tao. Milay, alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo matapos ang lahat ng nangyari.
Agad na napatingin si Milay sa kanya. Pero humihingi ako ng tawad dahil alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa iyo. Dahil sa mga sinabi ko noon, nasira ang tiwala ng mga amo sa iyo. Mabilis na nagsulat si Milay sa notepad at ipinakita yon kay Carolina. Nakasulat doon na matagal na nitong kinalimutan ng lahat. Napaluha si Carolina nang mabasa yon. Hindi ako karapat-dapat sa kabaitan mo. Pero salamat. Matagal kong dinala ang pagmamataas ko at ngayon ko lang nakita kung gaano ako nagkamali. Muling nagsulat si Milay na magpahinga na siya at mukhang pagod na pagod siya. Tahimik na tumango si Carolina bago magpaalam. Pagkatapos noon, pinuntahan naman niya si Aling Lina. Pagdating niya sa maliit na bahay nito, agad niyang nakita ang anak ng matanda sa may pintuan. Muli niyang naalala ang masasakit na salitang binitiwan niya noon. Ilang sandali pa, lumabas si Aling Lina. Carolina, anong ginagawa mo rito? Aling Lina, alam kong hindi ninyo ako inaasahan. Pero may mahalaga sana akong sasabihin. Ano naman yun? Humihingi ako ng tawad sa iyo at sa anak mo. Hindi lang para sa nangyari sa asyenda, kundi pati sa mga sinabi ko tungkol sa anak ninyo. Naaalala mo pa pala yun? Araw-araw ko na yung naaalala. At habang iniisip ko yun, lalo akong nahihiya sa sarili ko. Madaling magsabi ng patawad kapag ikaw na ang nahihirapan, hindi ba? Alam ko. Kaya hindi ko rin inaasahan na mapapatawad niyo ako agad. Alam mo bang ilang gabi akong umiyak dahil sa mga sinabi mo noon? Oo. At wala akong maidadahilan para doon. Kasalanan ko ang lahat. Pati ang anak ko sinabihan mo ng masama. Kahit wala naman siyang ginawa sa'yo. Kaya nga ako nandito. Hindi ko na kayang dali ng konsensyang ito. Tahimik na pinagmasdan siya ni Aling Lina. Halata ang pagbabago kay Carolina. Malayo ito sa dating mayabang at pakiilamerang mayordoma na nakilala niya noon. Hindi ko alam kung bakit ganito nangyayari sa akin ngayon. Pero pakiramdam ko kailangan ko nang ayusin ang mga mali ko hanggat may oras pa ako. Talagang nagsisisi ka na ba? Oo. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, marami akong hindi gagawin. Nakita niyo naman sigurong nangihina na ako. Kaya kailangan kong itama ang mali ko dahil ayokong dalhin sa kamatayan ng mga yun. Kung ganon, ano ang pinakamalaki mong natutunan? Na hindi ko dapat pinakikialaman ang buhay ng ibang tao. Akala ko noon nakakatulong ako. Pero mas marami pala akong nasasaktan. Yan ang pinakamagandang bagay na narinig ko mula sa iyo. Bahagyang napangiti si Carolina kahit naiiyak. Kaya niyo ba akong patawarin? Matagal akong nagalit sa iyo, Carolina. Pero ayoko ring dalhin ang galit habang buhay. Salamat. Maraming salamat, Aling Lina. Pinapatawad na kita. Napayuko si Carolina habang tumutulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos noon, bumalik siya sa mansyon. Gusto niyang humingi rin ng tawad kay Anika at kay Gabriel. Nang makita siya ni Anika, agad itong lumapit. Ate Carolina, bakit parang lalo kang pumayat? Hayaan mo na. May sasabihin lang sana ako. Ha? Ano yun? Humihingi ako ng tawad sa lahat ng pakikialam ko sa buhay mo. Ay, matagal ko nang hinihintay na marinig yan. Akala ko noon tama ang ginagawa ko. Akala ko may karapatan ako magsalita tungkol sa lahat. Ngayon, alam ko na ang mali ko. Magandang hapon po. Gabriel, mabuti at nandito ka. Humihingi rin ako ng tawad sa iyo. Hinusgahan kita kahit hindi naman kita kilala ng gusto. Po, naku, nakaraan na yon. Hayaan nyo na po. Pero mali pa rin ang ginawa ko. Oo nga po, pero ang mahalaga, alam mo na ngayon.
Hindi man naging maganda ang lahat ng nangyari, masaya akong nakikita kitang nagbabago, Ate Carolina. Mas magaan na ang loob ni Carolina nang umalis siya sa mansyon. Pakiramdam niya, unti-unti nang nawawala ang bigat na matagal niyang dala. Subalit hindi pa rin nawawala ang kanyang karamdaman. Ilang araw pang lumipas, isang umaga, may kumatok sa kanilang bahay. Laking gulat niya nang makita si Aling Lina. May dala itong maliit na bote. Aling Lina, bakit ka na pa rito? May kailangan ka ba? Sabihin mo lang at baka matulungan kita. Hindi, Carolina. May dala kong gamot para sa'yo. Gamot? Para saan? Inumin mo yan at baka katulong yan sa kalagayan mo. Huwag ka nang magtanong kung bakit alam ko ang gamot. Dahil alam ko kung bakit ka nagkaganyan. Anong ibig mong sabihin? Ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa'yo. Matapos mo kong pahiyain at insultuhin ang anak ko, nagpagawa ako ng barang laban sa'yo. Ano? Kaya pala walang makita mga doktor. Galit na galit ako noon. Pakiramdam ko yun lang ang paraan para maramdaman mo ang sakit na binigay mo sa akin. Hindi ko akalaing aabot sa ganitong lahat, Aling Lina. Noong una, wala akong balak alisin yun. Pero dahil nakita ko ang pagsisisi mo, nakita kong hindi na ikaw ang dating Carolina. Kung ganon, pinatawad mo pa rin ako pagkatapos ng lahat? Oo, dahil wala ring magandang maidudulot ang galit kapag pinatagal pa. Aling Lina, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Inumin mo ang gamot na yan. Unti-unti kang gagaling dyan. Tahimik na tumango si Carolina habang hawak ang bote. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi lamang ang dahilan ng kanyang paghihirap, kundi pati ang aral na matagal niyang hindi nakita. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya, may karapatan siyang makialam sa buhay ng tao. Pakiramdam niya. May karapatan siyang makialam sa buhay ng ibang tao. Ngunit dahil sa ugaling yon, nakasakit siya ng maraming tao at muntik na ring mapahamak ang sarili. Mula noon, nagbago si Carolina. Natuto siyang makinig bago magsalita. Natuto siyang respetuhin ang desisyon ng iba. At natuto siyang huwag manghimasok sa mga bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. Dahil minsan, ang pakikialam sa buhay ng tao ay may kapalit na hindi mo inaasahan. Wakas! Hay, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko ha, para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang ulit mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment ko anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Pag napili ko ang comment mo, isha-shoutout kita sa next story natin. Trivia time! Bilang professional voice actor, noong 2006, itinanghal po ako bilang Male Voice Actor of the Year sa Otaku's Verdict. Isang karangalan po yun para sa akin, kaya mas lalo ko pang pinagbuti ang trabaho ko at hinasa ang talento na meron ako. Yan lang po muna sa ngayon. O paano? Shoutout naman tayo mga ka-DC. Shoutout kina Ann Boter, Evelyn Malalay, Helen Flores, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong,
Crisgel Mamado, It's Me Belen, Shane Queen, Princess Joven Hill, Irma Umali, Elizabeth Duncan ng Texas, USA, Gay Somodio, Alexander Patelo, Jessa Dorain, Mercy Grace Shotting, Teresa Llorca, Jenny Orsine, Carlin Sosa ng Lemery, Batangas, Lucy San Jose, Jimboy at sa lola nyo rin po, Elmer Sulit, Purificacion Fernandez Dulay, Norbia Cabanero, Judith Bautista, Bella Abellano, Mel D, Yera Kim, Josephine Beroya, belated happy birthday po sa inyo ng apo nyo ha, Arlene Castro Ramos, Christina Peru, Mary Joy Hadjesa, Lance MBB, Cute Survivor ng Japan, Shelo Ramos, 8-19-17, Mestisang Bangus ng Japan, Ludovico Villegas, Helen Fernandez ng Cainta Rizal, pati po sa mga pamangkin nyong sina Pauline, Pampam, Fatima, Laika, Patricia, at sa kapatid nyo rin pong si Dong, pati na sa Fernandez family ng Pangasinan. At shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, at kay Keisha Chua ng Torrance, California. Pasensya na po ulit sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!